Naiiling na lang ako at nangingisi. Sa edad kong to, ngayon pa ako nagka-crush at sa bata pa. Baka mamaya matakot pa siya sa akin. Ilang taon na ba nang huli akong nagka-girlfriend? 5 years na yata? Tumagal din kami ng halos 2 taon. Naghiwalay lang kami dahil hindi niya kayang LDR. Taga Manila siya at ako naman ay laging nadedestino sa Mindanao. Ang huling balita ko sa kanya ay kinasal na siya. Masaya ako para sa kanya. Ako naman ay hindi pa pumapasok sa isip kong usaping kasal. Sa dami ng babaeng nakilala ko at nakasalo sa panandaliang kaligayahan, ay wala ni isa sa kanila na masasabi kong handa kong iharap sa dambana. Di na rin naman ako bumabata. Sa edad kong 34, ay dapat may asawa na ako at anak, pero hindi naman ako nagmamadali. Darating din ang babaeng para sa akin. Parang tukso namang lumitaw sa isip ko ang magandang babae sa prutasan. Nangingiti at naiiling na lang ako. She's too young for me. Ilang sandali pa ay natanaw ko ng 2 palapag na bahay. Bahay to ng mga magulang ko na pinangalan na sa akin. Bagamat may sarili na rin akong bahay na pinatayo sa kabilang barangay, ay mas gusto kong dito umuwi. Habang wala ako ay pinangangalagaan to ng katiwala namin at regular na pinapalinis. Nasa dulo pa ng barangay ang Cacao Farm. Bumaba ako ng Raptor at pinuksan ang gate. Lumapit sa akin ang Aspen na si Wifer na kumakawag pa ang buntot at mukhang miss na miss ako. Aso siya ng kapitbahay at palagi nandito sa bahay ko kapag nandito ako. Hey buddy, miss me? Natatawang tanong ko sa aso at hinimas-himas ang ulo niya. Kumahol naman siya na tila naiintindihan ng sinabi ko. Tumawa na lang ako at binalikan ng sasakyan at pinasok na sa loob. Muli kong sinarado ang gate. Kinuha ko ang pinamili ko at pumasok na sa loob ng bahay. Sumunod naman sa akin si Wifer. Hinayaan ko na lang siya para may kasama naman ako. Malinis ang bahay dahil sinabihan kong katiwala na uuwi ako ngayong araw. Hinubad ko ang jacket ko at isinampay sa upuan sa komedor. Nagsaing ako sa rice cooker para mabilis. Sinaling ko na rin sa platong binili kong letsyong manok at nilagay sa ref ang binili kong 5 Inca na beer na iinumin ko mamaya bago matulog. Pinalatan ko na rin ang hinog na papaya at hiniwa-hiwa. Nang maluto ng sinaing ay kumain na ako. Mabait naman naghihintay lang si Wiper na nakaupo sa gilid ng upuan ko. Nang matapos ako'y binigay ko na sa kanyang tira. Good boy! Ani ko sabay hima sa ulo niya. Pagkatapos kong hugasan ng pinagkainan ay umakyat na ako sa kwarto ko. Magandang umaga ho, Sir Gis. Nakangiting bati sa akin ni Mang Teofilo na siyang katiwala namin dito sa Cacao Farm. Nagsilapitan din ang ibang mga tauhan at binati ako. Magandang umaga naman ho sa inyo. Pasensya na't ngayon ko lang kayo nabisita. Hinging paumanhin ko. Hayos lang ho sir, pinangangalagaan din naman namin itong farm. Habang wala kayo, dahil kami rin naman ang makikinabang. Ani ni Teofilo. Tumangu-tangu naman ako at pinag-usapan na namin ang farm. Sa halos 1,000 hektarya ng Cacao Farm, ay may mahigit 20 taong nagtatrabaho dito. Siniguro naman ng mga magulang ko na sumusweldo sila ng nararapat at tama, kasama na rin ang mga benepisyo. Si Mang Teofilo ang katukatulong ko sa pagpapatakbo ng farm. Bilang dito na rin siya tumanda at matagal na pinagkakatiwalaan ng mga magulang ko. Malakas umani ang Cacao Farm na ine-export pa namin sa karatig bayan at probinsya. Maganda kasi ang qualities nito at kilala na rin dito sa bayan ng Santa Martina. Oh, muntikan ka na namang malate. Bungad sa akin ni Christy pagdating ko ng tindahan. Si Kaene naman ay nasa kabilang tindahan at nakikipagtsikahan sa mga may-ari din. Pasensya na, naglaba kasi ako eh. Hinging paumanhin ko at nilagay na ang bag sa pinaglalagyan ko. Tinali ko muna ang alon-alon kong buhok para hindi ako masyadong mainitan. Bakit kasi nagtsatsaga ka dyan sa tiyang mo? Kung ako sa'yo, nilayasan ko na sila matagal na. Singit ni Tina na nagsasalansan na ng mga prutas. Lumapit na ako sa kanya at tumulong. Saan naman ako pupunta kung lalayas ako? Kay Lola? Eh di mahahanap din nila ako. Sagot ko. Bumuntong hininga siya at namewang na parang namumroblema sa sitwasyon ko. Eh kung mag-asawa ka na lang kaya? Binalingan ko siya at tiningnan kong seryoso sa sinasabi. Wala pa sa isip ko yan. Ang bata ko pa no, mag-aaral pa ako. Pwes, isaisip mo na.
Dahil yun lang ang tanging paraan para makalayas ka na sa puder ng tiyahin at tiyuhin mong mga sugarol at abusado. Oo nga, total marami ka namang manliligaw. Pero advice ko lang sa'yo ha, kung sakaling mag-aasawa ka na, doon ka na sa mapera. Yung kaya kang buhayin at pag-aralin. Sabat naman ni Christy habang binebentahan ng isang mamimili. Parang gusto kong batuhin siya ng durian. Hindi muna hinintay na makaalis ang mamimili bago nagsalita. Nakakahiya tuloy, narinig pa ng iba. Hindi madali ang sinasabi nyo, sabi ko. Sus, madali lang yan no? Sagutin mo na kasi si Manuel, gwapo yun, mapera pa't patay na patay pa sa'yo. Ani ni Tina. Si Kuya Manuel ay may-ari ng bigasan sa kabilang bahagi ng palengke. Matagal na itong nagpaparamdam sa akin na gustong manligaw. Hindi ko lang siya pinapayagan at ang idinadahilan ko ay ang magagalit si Tiang Linda. 10 taon ang tanda niya sa akin. May itsura naman siya at mabait. Lagi niya akong binibigyan ng pagkain na pinagsasaluhan naming 3. Kahit na ilang beses kong sabihing wag na, ay hindi naman siya nakikinig. Pero okay na rin, at least nabubusog ako. Pag uwi ko kasi sa bahay minsan, ay kanin na lang ang natira sa akin, tutong pa. Tama na nga yan. Magbenta na tayo, baka bungangaan na naman tayo ni Kaen eh. Pagtatapos ko sa usapan namin, nagkibit-balikat na lang silang dalawa at inasikaso ng ilang mamimili. Bumuntong hininga ako. Minsan rin naman naiisip ko rin ang maglayas. Pero yun nga, saan ako pupunta? May ipon nga ako, kakarampot naman. At wala pa sa isip kong pag-aasawa dahil desidido akong mag-aral ulit. Yun lang ho ba? Tanong ko kay Mang Chopelo sa kabilang linya. Pinuntahan ko kasi ang kuhanan namin ng abono at kinuha ang order namin. Wala naman akong ginagawa kaya ako nang nagpresenta. Tapos tumawag siya at nagsabing paubos na rin ang seeding bags. Bibili na lang ako sa dating bilihan namin na madadaanan ko pa uwi. O sige ho, ako nang bahala. Sabi ko at pinatay na ang tawag. Bumili na rin ako ng mamemerienda ng mga tauhan sa farm. Total naman ay mag-aalas 3 na ng hapon. At dahil papasok sa palengke ang daan pa uwi, ay nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na excitement dahil madadaanan kong tindahan ng prutasan. Makikita ko ulit si Ganda. Napangiti ako. Anong prutas naman kaya ang bibilihin ko ngayon? Saging? Mansanas? O ubas kaya? At sana siyang magbenta. Gusto kong muling marinig ang malamyos niyang boses. Pero hindi pa man ako nakakalapit sa tindahan ng prutasan, ay nawala ang ngiti ko at napalitan ng pagkunot ng noo. Si Ganda, may kausap na lalaki at mukhang inabutan siya ng pagkain. Matamis ang ngiti nila sa bawat isa habang masayang nag-uusap. Bigla akong nakaramdam ng inis at ngit-ngit sa dibdib. Humigpit ang hawak ko sa manibela at mabigat na huminga. Kaya imbes na huminto ako sa tindahan, ay dire-diretso na akong umalis. Muntik ko pang masagi ang lalaki. Haharang-harang sa daan eh. Hindi ko maipaliwanag ang inis at ngit-ngit na nararamdaman ko. Humugot ako ng malalim na hininga para ikalma ang sarili. Sa ganda niyang yun, ay hindi na ako dapat magtaka na may boyfriend siya. Naiiling na lang ako at nakadama ng panghihinayang. Ay! Napatili kaming 3 ni Tina at Chris nang muntik nang mahagip ng rumaragas ang malaking pick-up truck na itim si Kuya Manuel. Buti na lang ay hawak ko pang bilao ng palabok na bigay niya. Ayos ka lang, Kuya Manuel? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Matalim ang tingin niya sa papalayong sasakyan. Lokong yun ah. Kung makaasta, kala mo pag-aari niya ang daan. Mabangga ka sana. Inis na sabi niya. Hindi ko naman siya masisisi. May kabastusan naman kasi ang driver ng sasakyang yun. Dapat nagmemenorang may sasakyang tulad nito kapag dumadaan sa mataong lugar, kagaya nitong palengke. Mabuti na lang ay wala kaming mamimili ng oras na to. Hayaan mo na kuya, ayos ka lang ba? Ulit ko na tanong. Bumaling naman siya sa akin at ngumiti. Ayos lang ako. Hindi naman ako nahagip ng gagong yun. At saka ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo na akong tawagin kuya. Nakakahiya naman sa makakarinig na kuyang tawag mo sa akin. Ang alam nila, nanliligaw ako sa'yo. Aniya at bahagyang ngumuso pa. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Susubukan ko pero salamat dito sa palabok. Nakakahiya na sa'yo. Wala yun. Next time, lasagna naman ang ibibigay ko sa'yo. Baka kasi manawa ka na sa palabok, pansit at spaghetti. Kami din.
Sabay pa nasabi ni Tina at Christy na nakikinig sa amin. Pinanlakihan ko sila ng mata. Nakakahiya talaga tong mga tuminsan. Siyempre, kasama kayo. Nakangiting tura naman ni Kuya Manuel. Parang mga bata namang pumalakpak pa ang dalawa. Naku, wag na Kuya Manuel. Ang mahal nun eh. Tanggi ko. Nakakahiya naman kasi talaga. Baka mamaya isipin niya may pag-asa siyang sagutin ko siya. Sa totoo lang, parang kuya lang talaga ang tingin ko sa kanya. Ayos lang, Ivy. Para sa'yo. Sabi niya na mapupungay ang matang nakatingin sa akin. Nailang naman ako sa klase ng tingin niya, kaya nag-iwas ako ng tingin. Sige, balik na ako sa bigasan. Usap na lang ulit tayo mamaya, Ivy. Paalam niya sa akin at tumawid na ng kalsada. Tumango na lang ako at ngumiti. Salamat ulit dito, Kuya Manuel. Napakamot na lang siya sa ulo at ngumiti. Pumasok ako sa loob at inilapag ang bilao sa desk. Mag-aalas 3 pa lang naman at hindi pa kami nagmemeryenda. Si Ka-Ene naman ay nagsisyesta sa folding bed niya. Ayan, ang sarap ng merienda natin ngayon. Palabok with matching pagsintang pururot ni Kuya Manuel. Kaya lang parang may kulang. Saad ni Christy. Walang panulak. Sagot naman ni Tina na binubuksan na ang foil ng bilao. Mas masarap to kung may coke. Magtubig na lang kayo. Sabi ko at kumuha na ng pinggan at tinidor na baon ko. Kinuha ko na rin yung sa kanila. Masarap ang palabok dahil maraming toppings. Nag-uumapaw ang dinurog na chicharon. Marami ding hipon at slices ng nilagang itlog. May kalamansi ding hiwana. Sa itsura pa lang ay talagang nakakatakam na. Masaya namin pinagsaluhan ng masarap na palabok. Mano po, Chang. Mano po, Chong. Bati ko at mano kay na Chang Linda at Chong Oka na prenteng nakaupo lamang sa sopa habang nanonood ng TV. Si Lilet at Kiko naman na naglalaro sa lapag ay sinalubong ako ng yakap. Ginulo ko naman ang mga buhok nila. Himala, hindi yata sila nag-aaway ngayong araw. Kumain ka na sa kusina, Ivy, at pagkatapos mo mag-usap tayo. Sabi ni Chang na hindi inaalis ang mata sa TV. Si Chong naman ay sumulyap pa sa akin. Tungkol po saan, Chang? Curious kong tanong. Kumain ka muna. Madiin na sabi niya na tila naiinis sa tanong ko. Bumuntong hininga na lang ako. Opo. Pumunta muna ako sa kwarto namin nila Lilat at Kiko. Nilagay ko muna ang bag sa lumang aparador at nagbihis. Hindi naman ako masyadong gutom, pero dinamihan ko na rin ang kain. Masarap kasi ang ulam. At himala na marami silang tinira sa akin. Minsan lang naman to kaya sinulit ko. Pagkatapos kong kumain, ay hinugasan ko ng pinagkainan ko. Himala din na hugas ng mga pinagkainan nila. Ano kaya ang meron? Bumalik na ako kung nasaan pa rin sina Chang Linda at Chong Oka. Si Lilet at Kiko naman ay pinapasok na sa kwarto namin. Mukhang importanteng sasabihin ni Chang dahil diretso ang mukha nila ni Chong. Hindi pa man nagiinit ang pang-upo ko sa pagkakaupo, ay inabutan ako ng supot ni Chang na sa tingin ko ay damit ang laman. Nagtatakang kinuha ko ito. Ano po ito, Chang? Isuot mo. Maiksing sabi niya. Po? Naguguluhang sabi ko. Nireregaluhan ba ako ni Chang ng bagong damit? Ang sabi ko, isuot mo. Bingi, bilisan mo na at lumalalim na ang gabi. Asik niya. Opo, agad naman akong tumayo at dumiretso sa banyo na karugtong lang ng kusina para isuot ang damit. Manghang-mangha ako ng maisuot kong damit. Para akong lalamigin. Isang spaghetti strap na bestidang hapit na kulay itim na may kumikintab pang mga sequins na lampas kalahati ng hita ko. Halos kita ng kuyukot-kot kapag hinila ko naman pababa ang bestida ay halos lumuwa naman ang cleavage ko. Ano ba to? Seryoso ba si Chang na ipasuot to sa akin? Ivy! Lumabas ka na dyan! Ang tagal mo naman! Sigaw ni Chang Linda sa labas ng pinto. Opo, Chang, lalabas na. Sagot ko. Hawak-hawak ang laylayan ng bestida ay binuksan ko ng pinto ng banyo at lumabas. Nakaabang si Chang Linda na hinagod ako ng tingin. Chang, masyado po yatang maiksi, sabi ko. Hindi, tama lang yan. Bagay nga sa'yo eh. Aniya at ngumisi. Ano, nakapagbihis na ba? Tanong ni Chong na pumasok na ng kusina. Ngumisi siya at nakapamewang na hinagod ako ng tingin. Kinilabutan naman ako sa paraan ng pagtingin niya. Aba, mas lalong gumanda ang pamangkin ko ah. Grabe. Siyempre, nasa lahi naman naman yan. Sabat ni Chang Linda.
Bakit ikaw hindi ganyang kaganda nung nakilala kita? Nagmana kasi siya kay Irene. Parehas sila ng mama niya. Maganda. Nakangisi pa ring bira ni Chong Oka. Gago, patay na yung tao pinagdanasaan mo pa. Sikmat sa kanya ni Chang Linda. Selos ka lang. Sige na, ayusin mo na yan para makaalis na tayo. At naghihintay na si Mang Tano. Ani ni Chong Oka at bumalik na sa sala. Hinila naman ako ni Chang Linda sa sala at pinaupo sa sofa. Umalis siya saglit. At pagbalik ay dala niya ng makeup kit niya at inumpisahan na akong lagyan. Chang, saan po tayo pupunta? Tanong ko, medyo kinakabahan na rin ako. Mamaya mo na malalaman, huwag ka nang magtanong. Sagot niya, hindi na ako makapagsalita dahil nalalagyan niya na ako ng lipstick na pula. Inayos pa niyang buhok kong alon-alon. Ayan, tapos na. Nakangiting sabi niya at pinatayo ako. Inayos niyang damit ko. Pinasuot din niya sa akin ng isang pares ng high heel sandals na itim na sa tansya ko'y 3 pulgada ang taas. Chang, hindi na lang kaya ako sasama. Sabi ko, iba na kasing pakiramdam ko. Sinamaan niya ako ng tingin. Huwag kang mag-inarte at para sa atin din to. Pero Chang, tumigil ka Ivy, tatamaan ka sa akin. Sikmat niya sa akin. Oy, huwag mong gagalusan yan. Ayaw ni Katano nang may galos ang bago niyang produkto. Saway ni Chong Oka kay Chang Linda. Magsusuot na ito ng jacket niyang maong. Ang arte-arte kasi. Tama na yan, tara na. Hinawakan ako ni Chang sa braso at halos kalad ka rin na palabas ng bahay. Sinarado muna niya ang pinto. Si Chong naman ay pumara ng tricycle. Muli akong hinawakan ni Chang sa braso at hinila papasok ng tricycle. Umupo siya sa tabi ko at si Chong Oka naman ay sa likuran ng driver. Chang, ayoko hong sumama. Kayo na lang. Halos mangiyak-ngiyak na sabi ko. Kumalabog na ang dibdib ko sa kaba. Hindi na magandang pakiramdam ko. Tumahimik ka. Muling sikmat niya sa akin at hinila pa ang buhok ko. Wala na akong nagawa hanggang sa umusad na ang tricycle na lulan kami.